Mga master, nagsalita na ng opinion si Boss MJ na kung saan is strategic marketing lang daw ang ginawa ni Rosmar kay Diwata. Halika at tingnan natin yung video ni Boss MJ na kung saan sinabi niya sa kanyang opinion. Let's go! At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, itong video na to ay para sa mga gumagamit ulit at para sa bagong trend ngayon na walang iba kundi si Diwata. Ang bago pong trend ngayon, mga kahombre ko, ay ang magregalo, magbigay ng something na ikakasaya at ikakagulat, ikakasurprise ni Diwata. Alam nyo, mga kahombre ko, sobra tong crazy. Diwata's fame is actually not over yet. Ganito na po ang piga ni Diwata. May konti pa. This time naman, ang nagte-trend at ang nag-hype is yung kung pataasan sila, palakihan sila ng binibigay. Ngayon, mga kahombre ko, para syempre, trending din sila. O, eto, si ganito, nagbigay ng ganito, si ganyan, nagbigay ng ganito. Nagsimula nga ang lahat nung binigyan siya ng gatasero numero 1 na ayoko na lang pangalanan, si Gatas TV, di ba? Alam niyo na lahat. Nung siya ay binigyan ni Gatas TV ng something after what I said. After nun, mga kahombre ko, marami nang sumunod na mga artista at celebrities. Isa na dyan si Vice Ganda. Siyempre, Meme Vice, my love. Nagbigay din siya ng something para kay Diwata. Pero simple lang. Table lang, mga upuan lang. Alam niyo yun. Tapos, secondly, yung mga malulupit na itong mga nagbigay si Miss Glenda, which I respect a lot, nagbigay din siya ng this time around, nagbigay na siya ng a lot, nagbigay din siya ng this time around, nagbigay na siya ng van. Kasi nasa loob ng van yung mga tables din and chairs, di ba? So, syempre, mga kahombre ko, the biggest star of them all ay walang iba kundi si Rosmar. Kasi nagbigay po siya, mga kahombre ko, ng house and lot at nagbigay siya ng 1 million cash kay Diwata. Now that's crazy. Now the trend is over. Kasi kunwari ako, si MG, pumunta ako dyan kay Diwata at nagbigay ako ng 10,000, ang mangyayari dyan, babastusin lang ako ng mga tao. Diba? Kasi wala na yon. Rosmar ended the trend. Salamat, Rosmar. Thank you. Galing mo. Nakakapanghinayang lang. Galit na galit sa'yo yung mga tao na pwede pa sanang gumatas sa kanya. Kaso wala. Tinapos na po ni Rosmar ang laban. After that, parang ang hirap na pong regaluhan si Diwata. But now, alisin na natin itong mga big names na to. Out na sila. Wala na itong kinalaman. Ito ay personal opinion ko, no? Hindi against dito sa mga to. Hindi, wala to. Like, personal opinion ko. Kung ako yung magbibigay, kunwari. Definitely, hindi ko bibigyan si Diwata ng kahit na isang pisong duli. Why? Because she doesn't deserve that anymore. Alam nyo kung ba't hindi niya na-deserve magkaroon ng something from me? Because from the beginning ng journey na kung saan nagbibideo ko regarding her, wala po ako sa point, wala po ako sa sitwasyon para magbigay sa isang Diwata. Diwata is the biggest as of now, as of the moment, name in social media. Sampal sa kanya, alam niyo yun, na binibigyan mo siya ng something. Ibig sabihin, wala ka pa nakamit sa buhay mo. Eto, binibigyan pa kita. That's very stupid for me. Tapos sa isang banda, nakakalimutan nating lahat. Diwata is a self-made, famous person. Okay? Wala siyang ginamit upang makarating siya sa posisyon kung nasan siya ngayon. So, self-made millionaire si Diwata. Okay? So, in short, mga kahombre ko, hindi niya po kailangan yung mga ganyang klase ng tulong. Kasi sa totoo lang, meron na pong pera si Diwata. Maniwala man kayo o sa hindi, meron na pong pera si Diwata. Legit yan.
Nakakatawa nga, baka mamaya yung mga isa sa mga nagbigay dyan, baka mamaya mas marami pang pera si Diwata sa'yo. Huwag kayong maniniwala sa appearance, man. That's bullshit. Huwag kayong maniniwala dyan, yung mga nakasando lang siya, nakachinelas, ang dumi ng paaman. Huwag ka maniniwala dyan. Usually, yung mga ganyan pa talaga, yung mga millionaires. Maniwala kayo sa akin. That's why I won't give her nothing. Kasi, ako, if ever, no, na magbibigay ako, nagdesisyon ako na magbibigay ako sa mga mahihirap. Si Diwata po ay nakalipas na po yung pagkahirap niya. Hindi na siya mahirap. Okay? So, para sa mga magbibigay sa kanya, hindi na po, aanga-anga ang mga viewers ngayon. Ang mga viewers or ang mga tulad ko na kritiko, hindi kami mga ob-ob. Okay? Hindi po kami bobo. Alam naman natin lahat na yan ay completely a strategy, marketing. Marketing po yan, kung mapapansin nyo nga, aside kay Meme Vice. Pero yung ibang mga nagbigay, nakikita nyo na nandun yung brand name nila, di ba? Kitang-kita mo yung brand name, alam nyo kung ano yung mga binebenta nila. So, yung pinapamigay nila, yung kanilang mga brands, na soap, na ganito, ganyan. So, you already have an idea, di ba? Na this is all a market para may balik din sa kanila. So, kunwari naglabas sila ng 1 milyon, syempre, Diwata is the biggest market as of now, as of today. Siya po ang pinakamalaking market sa buong Pilipinas. So, malamang po sa malamang, yang inilabas nila, bawing-bawi na po yan. Kasi, syempre, napalabas ka dito, napalabas ka dyan, trending, ilang million views, so you win. Kahit na magkano pa man yung nilabas mo, you win. In the future, you win. Kasi nadagdagan ng extra social media mileage ang iyong brand. That's what you want. On being a CEO, that's what you need. That's what you want. Diba? So, that's the business. So, instead na magbayad ka ng 1 milyon para i-endorso ang iyong brand, magbabayad ka na lang ng ibibigay mo, nandun ka pa, di ba? Tapos na-i-vlog mo pa, nagatasan mo pa, tapos nakabenta ka pa ng malala. Kasi good impression sa mga taong nandun. Plus, the millions viewers sa social media. So, you win. So, 3 times yan, mga kahombre ko, ha? Una, kasama mo siya sa video. So, that's trending straight, di ba? So, malakas yung appeal mo dahil binigyan mo siya ng ganito, binigyan mo siya ng ganyan. So, sobrang lakas ng appeal mo. Plus, nagamit mo si Diwata ng free. All you did was to give her something, di ba? Tapos, pangalawa, mas lalakas ang social media mileage ng brand mo. Media mileage kasi for sure, trending yan kapag binigyan mo si Diwata. Trending siya. Dati kasi pag kumain ka kay Diwata, nireview mo yung food niya, trending ka. Wala na yun. Nasawa ng tao. Ngayon, ang kailangan is to make her happy na. Ganun na yan. Dapat you make her surprise, big surprise, the biggest, the better. Di ba? Yan naman yung next step. Pangatlo, makikita nating lahat na kahit ano po ang mangyari, si Diwata will forever remain as that person na parang, alam niyo yun, sobrang bait niya to the point na hindi niya to naiisip to mga bagay na to. Kasi itong pangatlo, mga kahombre ko, sobrang tindi nito. At ito yung market of a lifetime na parang ini-endorso na ni Diwata yung inyong produkto. Kasi tandaan mo, kasama mo siya. So, may libre picture ka, hawak ng produkto mo. So, you win. End of the day, mga kahombre ko, yung para lang siyang poverty porn. So, you've given something, but you will earn more. Akala nyo lang sobrang dami ng binigay. Akala nyo lang yun. So, bakit itong mga tao na ito ay hindi nagbibigay? Sa, let's say, doon, sa katapat ni Rosmar, ni Diwata. Bakit hindi sila nagbigay doon? Kasi walang hype. Wala silang return. Gets mo? Now, eto pa. Tama na po, tigilan na nating lahat ang nakakaawa si Diwata. Kawawa naman si Diwata. Huwag kayo magsalita ng ganyan, baka mamaya niya mas mayaman pa si Diwata sa ating lahat. Tandaan nyo, na kay MJS po yung katapat ni Diwata na paresan. And as per her mismo, papapanood nyo sa episode ng kay MJS, nag-earn na daw siya ng 100,000 per night. Okay? Kasi, syempre, salamat doon sa mga vloggers na kumain sa kanya. Kasi, parang natagalan sa pila ni Diwata, lumipat sa kanila. And then yun, vinlog, and then naging okay yung kain nila.
naging successful yung vlog nila. So as you can see, ganyan yun. Kung yung katapat ni Diwata, mga kahombre ko, earns 100,000 per night, how much do you think yung earning ni Diwata? Definitely more than you. More than me. So, do you think kailangan ni Diwata porket ganun yung kanyang appearance, automatically kawawa siya? Mistake. Because it's been almost 3 months now na sobrang lakas niya. So, definitely. Because it's been almost 3 months now na sobrang lakas niya. So, definitely, mga kahombre ko, hindi niya kailangan ng tulong ng kahit na sino. Ang may kailangan dyan is yung mga taong nagbibigay mismo ng tulong sa kanya on praying her, pleasing her, para lang magkaroon sila ng market. Gets? Yan lang. Sa real talk lang tayo, mga kahombre ko. So, yun na. That's it for me tonight. Walang good fucking vibes. Galingan nyo, ha? Sana. So, si Rosmar nagbigay ng house and lot po. Anong next? Private jet, maybe? Helicopter, maybe? Basta ako, talaga, mas pipiliin ko na tumulong sa mahihirap. Yun nga lang, walang mali. So, mahirap yun. Wala akong return, pero naglabas ako. Well, how can I call myself businessman kung naglabas ako tas hindi babalik sa akin? Ay, nako. Gets? Wala. Yung mga master, narinig natin yung opinion ni Boss Makagago tungkol kay Rosmar at kay Diwata, mga master. Actually, master, pinaulit-ulit ko yung video na pagkasabi ni Boss Makagago regarding kay Rosmar at kay Diwata, yung sa pagbibigay. Actually, as a business person na tao, tulad la Rosmar, la Diwata, o sino pa talaga, actually, although mayaman na talaga yan si Rosmar, ito opinion ko lang, mayaman na talaga yan si Rosmar. Siguro, part of endorsement kasi nakikita din kasi natin yung blind items kasi doon kasi may mga brand name kasi nung napumunta doon. So, kumbaga, di ba? Nag-invest si Rosmar kay Diwata para in return, tama nga yung sinabi rin ni Boss Makagago. Una-una, social media, yung pagbibigay. Kasi, kahit sabihin mo magbigay ng 5 million si Rosmar, ang balik kasi dyan, mga master, malaki. Tama yung sinabi kasi siyempre, ba't pa ako magbabayad ng endorsement o kahit anong advertisement kung saan meron ng Diwata na fame, di ba? So, yun yung punto ni Boss Makagago na bakit pa daw bibigyan si Diwata kahit nakachinela siya, nakasando, kung ano pang hitsura, pero hindi daw makukuha sa ganyang style sa pag-personal sa pananamit kasi daw may pera na si Diwata. Totoo po yun, may pera na talaga kasi ilang months na rin tumataginting yung Diwata Overload Pares. Tama, kung nakita ko rin sa, di ba, KMGS din yung Encanto Pares ng interview ni Jessica Soho, yung mga dating customer na nagpipila na napapagod na sa pag-aantay sa pila sa dami kay Diwata, doon pumunta sa kabila, kumikita na. O di, how much pa kaya si Diwata na wala pa yung mga binamigay ni Rosmar, di ba? So, kumbaga ito, opinion ko rin as a best person nga, sabi nga din ni Boss Makagago, bakit ako magbigay sa mahihirap kung business person ako na walang balik? Di ba? So, yun yung ginawa ngayon ni Rosmar. Pero, ako hindi naman ako magja-judge kay Rosmar na kung saan o kung ganyan. Kung galing talaga sa puso ni Rosmar, why not goods? Pero kung talagang strategy marketing talaga ang ginagawa ni Rosmar, is talagang ang balik talaga yun. Tiba-tiba talaga si Rosmar. Di ba? So, kay Diwata na may pera na yan. Kaya tama yung sinabi ni Boss Makagago, piniyok na lahat ni Rosmar. Imbis marami pang nagbibigay, wala na maibigay. Ano pa bang ibigay? Meron ng house and lot, meron ng pera. Ano na lang, siguro boyfriend na lang ang ibigay ng isusunod. Di ba? So, opinion lang yan, mga master. Tama naman din kay Boss Makagago kung intindihin nyo talaga ang point, strategy marketing. Kasi as a business person talaga, kasi kung di ka naman pwedeng magbigay na walang in return, di ba? Kailangan may in return. So, yun yung mga master na sinasabi ni Boss Makagago. So, yun lang yun din sa akin, mga master, opinion ko. Hopefully na sana galing sa puso ang pagbigay ni Rosmar. Ngayon, si Diwata naman, yung binibigay niya ng blessing, sana makatulong ito para sa kanya. At least, di ba, hindi na siya bibili ng lupa, hindi bibili ng kotse, iPhone, kung ano, hindi na siya bibili kasi meron na nagbigay. Hopefully na sana magamit na siya sa kanya ng tama ito. Para at least, di ba, hindi siya, sana din si Diwata hindi mag-over fame talaga. Yung kung anong meron nakikita pa rin sa kanya sa mga tao, yun pa rin nakikita sa kanya. So, yun lang yung sa akin, yung
reaction video ko kay Boss Makagago sa content niya na ginawa kay Rosmar at kay Diwata. So, mga master, kung bago lang kayo sa channel ko, please subscribe and ring that bell para ma-notify ka sa sunod kong mga video, mga master. Kaya see you, mga master. See you na next vlog. Salamat!